Sa isang mataong lungsod na puno ng mag-agarang gusali at naglalakihang billboard, may isang lalaking kilalang kilala sa mundo ng negosyo. Ang pangalan niya ay Don Ernesto, isang bilyonaryo na may mga kumpanya sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang isang tanong. Totoo bang ang mga tao ay mabuti, kahit wala silang makukuhang kapalit? Lumaki si Don Ernesto sa kahirapan. Bata pa lang siya ay nagtitinda na siya ng dyaryo at candy sa kalsada. Kaya't nang siya yumaman, dala niya ang alaala ng mga taong minsang tumulong at minsang humusga sa kanya dahil sa kanyang anyo. Isang araw, naisip niyang subukan ang lipunan, at ang sarili. Nagpasya siyang magpanggap bilang pulubi. Isang umaga, nagpalit siya ng kasuotan, kupas na t-shirt, lumang pantalon, at tsinelas na halos mapigtas na. Nilagyan niya ng kaunting alikabok at dumi ang kanyang mukha. Walang sino man ang makakakilala sa kanya bilang bilyonaryo. Umupo siya sa gilid ng simbahan, bitbit ang isang lumang lata. Doon siya nanlimos. Pahingi po ng kaunting barya, kahit pang merienda lang, mahina niyang usal. Maraming dumaan. May ilan na umiwas, may iba na tumingin ng may pagdududa. Ang iba na may nagmamadaling lumampas na parang wala siyang nakita. Ngunit may iilang nag-abot ng piso, 5 piso, o tinapay. Habang nakaupo, napansin niya ang isang lalaking nakabarong na galing sa simbahan. Lumapit ito, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, at sinabing, "Kung may kamay ka at paa, magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa limos." Pagkasabi nito'y dumiretso itong pumasok sa magarang kotse. Ramdam ni Don Ernesto ang bigat ng salita. Naalala niya ang kanyang kabataan, noong siya man ay sinabihan ding tamad at walang mararating. Ilang minuto pa'y may lumapit na isang matandang lalaki. Bitbit nito ang basket ng balot at tila pagod na pagod. Ngunit nang makita siya, biglang tumigil at ngumiti. "Kuya, mukhang gutom ka. Eto, kumuha ka ng isa. Libre na to." Nagulat si Don Ernesto. Ang isang taong halos walang kita, mas piniling magbigay kaysa magdamot. Tinanggap niya ang balot, at nagpasalamat. Sa puso niya, nagsimulang sumibol ang kasagutan na kanyang hinahanap. Makalipas ang ilang oras, may batang lalaking mukhang estudyante na dumaan. May dala itong baon, isang pirasong tinapay at maliit na bote ng tubig. Nang makita siya, nag-alinlangan sandali, pero lumapit at iniabot ang kalahati ng kanyang tinapay. "Kuya, hati tayo. Baka hindi ka pa kumakain." Tumulo ang luha ni Don Ernesto. Ang batang ito, na halatang salat din, ay marunong magbahagi kahit konti lang ang meron siya. Kinabukasan, bumalik si Don Ernesto sa parehong lugar. Ngunit ngayon, hindi na siya nakasuot ng maruming damit. Naka-Amerikana siya, kasama ang kanyang mga tauhan at sasakyan. Nakita siya ng parehong magbabalot at ng batang estudyante. Hindi sila makapaniwala nang lapitan niya sila at ibunyag ang totoo. "Ako si Don Ernesto. Isa akong bilyonaryo. Nagpanggap akong pulubi kahapon para makita ang kabutihan ng mga tao. At kayo ang nagpamalas ng tunay na yaman, ang kabutihang puso." Inabot niya ang sobre ng pera sa magbabalot bilang puhunan para sa mas malaking negosyo. Sa bata naman, scholarship mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa huli, napagtanto ni Don Ernesto at ng mga nakasaksi. Hindi nasusukat sa yaman o anyo ang kabutihan. Ang taong may maliit na puso para sa kapwa ay higit na mayaman kaysa sa taong maraming pera pero walang malasakit. Ang tunay na halaga ng kayamanan ay kung paano ito nagagamit upang magbigay ng pag-asa at tulong sa iba. Kaya't sa susunod na makakita ka ng taong nangangailangan, alalahanin mo, baka ang ibinibigay mo ay maliit lang para sa'yo, pero napakalaki para sa kanila. At baka, sa hindi mo inaasahan, ito ang maging susi sa pagbabago ng iyong kapalaran.